Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, si Malayang De Lima Party List Representative Leila De Lima kasi po, meron po siyang talumpati doon sa rally nila sa Luneta. Meron po siyang tahasang sinabi sa inyong Tokmol na VP Sara Duterte. Kasi itong mga kampo ng Duterte naghahangad sila, no? Nasa wish list nila ngayon, wala na po sa bucket list. Isa na lang po ang kanilang kahilingan, ang kanilang wini-wish, kundi maging presidente si Tokmol Sara Pusit Duterte. Pero mukhang napak-check po siya ni Malayang De Lima Representative Leila De Lima. At ganun din po ang Pangulong Marcos. Binalikan na si Chavit Singson. Si PBBM po hinahamon si Chavit Singson. Kasi itong si Chavit Singson sa kanyang press con meron pong binunyag na kumbaga napaka-hipokrito mo, Bongbong Marcos, napaka-plastic mo. Parang ganun din po Ganun po ang gustong ipalabas ni Singson doon sa kanyang press con. Napaka-sinungaling mo. Masyado kang para kang si Poncio Pilato. O ngayon, nung nalaman ng Pangulo, hinahamon niya po si Chavit Singson. Okay? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi, ang tahasang sinabi ni Malayang De Lima Representative Leila De Lima kay Tokmol Sara Pusit Duterte. Sa ulat po ng Abante TNT mga kababayan. VP Sara, hindi pa lusot sa katiwalaan. Correct! Akala naman niya, nakalimutan na natin. Because of the recent events, yung malaki, yung pumutok na korupsyon sa loob ng DPWH na isiniwalat ng Pangulo sa kanyang zona na mahiya naman kayo. O after that, a week after, naglabas ng listahan ng malalaking kontraktor na nangongontrata sa DPWH at nilabas ang mga katiwalaan, ang bulok na sistema ng SOP, ang bulok na sistema ng mga kunwaring proyekto, ghost projects, ang bulok na sistema ng pagnanakaw, the systemic corruption, yun ang tawag natin dyan. At the same time, ito, nasaklawan na naman ng rally. Ngayon, sinabayan nila. Akala ni Tokmol, siya na ang magiging presidente. Hindi bababa ang Pangulo, sabi ko sa inyo. Okay? So ito po, no, sa ulat ito ng Abante TNT. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at mamayang liberal pala. Sorry naman po Sorry po, Representative De Lima, hindi pala Malayang De Lima. Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na hindi pa nakakalimutan at hindi pa lusot si Vice President Sara Tokmol Pusit Duterte sa aligasyon ng katiwalian. Correct. In-archive lang naman ng Senado, mga kakampi niya Ang Supreme Court po, napakabagal kumilos. No? Napakabagal kumilos. Kasi bakit? Malay nyo, nagbabayad utang na loob sa Duterte. Aksyonan nyo na yung motion for reconsideration kasi, Supreme Court, para magkaalaman. Na yung 7 articles of impeachment dapat malaman ng taong bayan yan. Lalong-lalo na saan niya pinunta ang pondo ng kaban ng bayan sa OBP at DepEd at yung confidential funds niya. Ginawa ni De Lima ang pahayag kasabay ng kanyang babala sa mga tao na hijack ang protesta laban sa katiwalian sa kanilang pansariling interest. Correct. Hinijack po Diba? Dalawa rally, isa sa Luneta, tapos meron sa Liwasang Bonifacio, meron sa EDSA Shrine, meron sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Yung mga nandun sa EDSA, parte nila mga Marcos resign. Yung nasa Gate 4 ng Camp Aguinaldo, Marcos resign. Nang-iinganyo ng mga uniform personnel na sumama sa kanila. Wala po. Napakagaling po ng ginawa ng ating AFP Chief of Staff General Romeo Braudon Jr. at si Acting PMP Chief Nartates. Okay po yun. Pinortektahan ninyo ang konstitusyon.
pinoprotektahan ninyo ang Pangulo, pinoprotektahan ninyo ang interes ng bayan. Malayang makapagprotesta ng tahimik tungkol sa korupsyon. Galit na tayo sa korupsyon. Pero yung manggugulo kayo, iba na yon, Ninakawan na nga tayo. Gusto pang mang-hijack ang ating prinsipyo? Di nyo kami maluloko. Ayun po ang sabi. Isa ka na diyan, Sara Duterte. Akala mo lusot ka na? Natabunan na ang impeachment? Hindi kami makakalimot. Huwag kang magmalinis. Isa ka rin sa dapat managot. O, ayan sabi ni Dilima. Okay? Talagang dapat managot si Sara Tokmol Duterte. Kasi may mga ebidensya. Ngayon, Leila de Lima, kung gusto mong managot ang presidente, labasan mo ako ng ebidensya. Maglabas po kayo ng ebidensya na nagnakaw ang Pangulo. Maglabas kayo ng ebidensya na nilustay ng Pangulo ang pondo ng bayan at in-enrich niya ang sarili niya, in-enrich niya ang mga kaalyado niya. Kakampihan ko kayo. Sinasabi ko sa inyo, dahil ako, unang-una, even though na admin supporter ako, pero hindi ako kumakampi sa gawaing tiwali, hindi ako kumakampi sa mga magnanakaw at mandarambong. Pero kayo, matagal na kayong naninilbihan bilang government employees. Ano na nagawa nyo sa bayan? Di po ba? Sinabi ni Dilima na ang galit ng publiko ay hindi dapat magresulta sa karahasan kundi sa hustisya at pangingibabaw ng batas. Correct. Ngayon, kung nakikita nyo talagang may kasalanan ng Pangulong Marcos dahil isa siya sa mga nagnakaw, kasuhan ninyo. I-impeach ninyo. Basta magpakita lang kayo ng tamang ebidensya, hindi yung gawa-gawa. Okay? Sasamahan ko kayo. Okay? Alam natin na may mga gustong magkagulo tayo. Nakita natin ang nangyari sa Indonesia at Nepal. Pero hindi po ibig sabihin na ito ay magpapagamit tayo sa mga umiepal at may pansariling agenda. O ayan, tama naman. No? Iba po ang kalagayan sa Nepal, iba ang kalagayan sa Indonesia. Ibahin nyo ang Pilipino. Ang Pilipino ay hindi Indonesians. Ang Pilipino ay hindi Nepali. Manawagan tayo, daanin natin sa due process. Ang dami nating batas. Anong mga batas ang nilabag ng mga ito? Huwag tayong sumira ng ekonomiya ng ating bansa. Huwag tayong sumira ng ekonomiya ng mga taong nangangalakal ng tama, naghahanap buhay ng tama. Tulad ng ginawa ng mga hinayupak na protester na ito naman ng gulo. Mga minors pa. Dapat kasuhan ng mga magulang yan, mga hayop. Di po ba? Di ba nakakahiya yan? O ngayon, kayo dyan, Leila de Lima, yung mga grupo nyong Makabayan Black. Kung gusto nyong panagutin ang Pangulong Marcos because you are anti-Marcos, it is what it is. So be it. Maglabas kayo ng totoo. Maglabas kayo ng factual evidence na maniniwala kami na nagnakaw siya. Biruin nyo, yung taong naglabas ng katiwalian parang nag-whistleblowing, siya pa ang may kasalanan, ano kayo? Di po ba? O now, talking about President Marcos, inalmahan po, pinalagam po ni Pangulong Marcos si Chavit Singson. Kasi sobra pong paninira ang ginawa ni Chavit Singson na ang mga diskaya daw ang kontraktor ng mga Marcoses. Chavit Singson, baka nagkakamali ka. Ang Duterte ang may kontraktor sa diskaya. Huwag kang gamol. Ikaw Chavit, sasabit ka. Sabi dito sa balita ng politiko, ilabas ang ebidensya. Marcos ready to face Chavit's claim of Diskaya Link projects in Ilocos Norte. O ayan daw po. Chavit Singson, namon ka. Sige nga, labas mo daw. Pinalagang ka ng presidente. President Marcos Jr. is unafraid and is ready to face allegations that construction firms owned by the controversial Diskaya couple undertook a number of infrastructure projects in Ilocos Norte. Ito po ang sabi ni Yusek Castro ng PCO. President is ready to give his side as long as there is evidence to back up claims that Diskaya Link firms have projects in his turf. Ayan daw po. Hindi kayo uurungan ng Pangulo. Tinatakot ninyo? Akala nyo mabubuli nyo ang Pangulo? Akala nyo yung bang batuhin nyo ng batuhin ng putik? Ang tagal, ang daming demanda sa Marcoses, sa palagay nyo, matitreat pa sila dyan?
Kakatakutan pa? Ikaw pa? Chabit, sino ka? Yung sinasabi mong ikaw ang nagpanalo, paano? Paano mo pinanalo si Pangulong Marcos? Paano? So ibig sabihin yung 31 million, may ginawa ka doon? Siguro pinahiram mo ng mga panghimpapawid na sasakyan. Pero that's about it. Kung tumulong ka, bakit ka naghahanap ng utang na loob? 'Di ba? So hindi pala totoo ang pagtulong mo. Hindi totoo ang pagsuporta mo kasi may inaantay kang kapalit. Eh di user ka din, 'di ba? Oh, sabi po dito ni Yusek Castro, yes, basta ibigay lang nila yung tamang mga ebidensya. 'Di ba? Tama ako kanina. Oh, ikaw, Leila de Lima, mga makabayang black, ikaw, Representative Rene Co. Ikaw, Representative Antonio Tinio, labasan nyo ka ako ng ebidensya, ipakita nyo sa publiko, ito ang ninakaw ni President Marcos Jr. simula noong 2022, kasangkot siya sa flood control kasi kumubra din siya ng bilyon-bilyon. Ito, napatunayan namin. Oh, tignan natin kung totoo, mag-hold up. Kung totoo, batikusin natin ng Pangulo. Pero kung hindi totoo, gawa-gawa ninyo. Ha? Para lang masiraan nyo lalo ang Marcoses dahil anti-Marcos kayo, ay hindi ko kayo tatantanan. Lalo ka na, Chabit. Ha? Kasi ang hirap dito, magtuturo ka lang eh ang dami-daming opisyal ng Ilocos Norte. So, lalo na kung ang magsasalita naman Duterte supporter, so hindi tayo agad-agad dapat maniwala sa ganito, lalo na kung name dropping tapos creating an intrigue na walang ebidensya. Huwag po kayo agad-agad maniwala sa ganon. Correct. Tignan nyo yung ginawa ng Diskaya. Sa Senado, nag-name drop sila. Si Speaker Martin at Elizalde ko, o di tayo, uy, kasangkot pala. Di ba, napakalason yun poisonous yung ganon Pero hindi nila binakapan ng ebidensya, hindi nagtanong yung dating Blue Ribbon Chairman, may ebidensya kayo? O ngayon, ano nangyari nung pumunta siya ng House of Representatives? Wala man po akong direct contact kay Representative Ko at Martin Romualdez. Nadinig ko lang po sa mga nakakainuman namin na mga congressman, mga nalalasing na babanggit. Saka po yung mga tao nila, oh, wala pala pero nakapanira ka na, gunggong. Oh, ngayon Chabit, akala mo uurungan ka? Hindi ka uurungan ng Pangulo. Ha? Ito pa, mga kababayan. Ha? Castro assured that the ICI is a non-partisan fact-finding body will investigate all flood control and infrastructure projects in the past decade, regardless of who will be implicated in its finding. O, dinidepensa na po nila yung dito sa ICI. Kung ano masisiwalat dito, ilabas. Kung sino ang tatamaan dito, pananagutin. So walang magiging cover up dito. Kahit kung saan pa yan nangyari, maski na nga si First Lady hindi ba dismayado sa Diskaya dahil yung mismong Heritage Building sa Intramuros, kami nagsiwalat na Diskaya palang gumawa nun. Di ba? O. Pero ang tinutukoy ni Chabit, yung sa Ilocos Norte, hindi yung sa proyekto ng First Lady dyan sa Heritage. Ha? Nakakahiya po, mga kababayan. Kaya Chabit, ika nga nila, kababaing. Kababaing ka, Manong. Di ba? Nakakahiya ka po, Manong Chabit. Dapat dun sa press con na yun, naglabas ka na ng ebidensya para solido. Ngayon, kaduda-duda ka. Bakit? Duterte alay ka. Saka hindi ka napagbigyan sa kagustuhan mo. Di po ba? O, nakakahiya Nakinabang ka. Tapos nanghihingi ka ng utang na loob, hindi pala genuine yung pagtulong mo, yung pagsuporta mo. Kumbaga sumusuporta ka lang kung kanino ka makakuha ng malaking balik. Kakahiya kayo. O di ba? Karmahin sana kayo. Kayo po, ano pong inyong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.